mo. Hindi ko magagawa yun. I believe you, Charlene. Tutulungan mo ba ako? Pupunta ba ako dito kung hindi? Adrian, salamat. Huwag inadami anak ko! Huwag niyo siya sasaktan! Sabihin mo, si Princess ang may kagagawa ng lahat. We have a warrant for your arrest sa salang kidnapping kay Liberty Cristobal. Sa tingin niya po ba talaga kaya kong magplano ng kidnapping? Eh kayo nga sinaksak niyo si Ate Leilani. Finally, nagising ka na, bro. Bumagsak daw yung blood pressure mo. Si Mama. This is our chance. Papatayin ko na talaga yung Leilani na yan. Kasi kaya ba natin to? Kinakabahan ako. Baka pumalpak tayo eh. Sure na talaga ako. This is it. Nasaan si Mama? Nurse! Nasaan ang mama ko? Saan niyo dinala ang mama ko? Di pa tayo tapos. Magbay ka dyan. Napatunayan ko ngayon na nag-aalala pa rin sa akin si Ma'am Charlene. Hindi ko na sana nakialam sa away namin kanina. Hindi ko naman po pwedeng kalimutan yung maraming beses na naging mabuti kayo sa akin. Na minsan po sa buhay ko, naging nanay-nanayan ko rin po kayo. Huwag mo nang gisingin yan. Puyat na yung kagabi. Inapoy ka ng lagnat. Bumang damag kang binantay ni Ma'am Charlene. Salamat po sa pag-aalaga niyo sa akin. Ginawa ko lang yun dahil obligasyon ko. Kahit pa po, mula po noon hanggang ngayon, alam ko po na mabuti kayo. May kumuha sa mama ko sa ospital. Nawawala yung mama ko. At ikaw lang ang may motibo para gawin yun. Nasaan ang mama ko, ha? Sabihin mo nasaan mama ko! Pinakidnap mo yung mama ko. Napakasama mo. Ano ba nagawa sa inyo ng mama ko? Ha? Xavier, sandali. Hindi ko alam to. Ngayon ko lang nalaman na nawawala siya. Sinungaling ka! Saber, tama na. Saber. Sinungaling ka! Saber, tama na, Saber. Tama na. Tawin mo ako! Alam na po kami. Tandaan mo! Saber, tama na. Mabahid ka sa ginawa mo. Hindi ka namin titigilan. Bitawan niyo ako. Labas na kami. Ako niyo ako. Really? Nawala si Leilani sa ospital ng ganon? Ay, paano? Ewan ko, pero narinig ko walang may alam. Teka, paano mo nalaman? Napapunta si Jenny sa ospital kagabi. Na-emergency room siya, akala niya inaatake siya sa puso, pero hindi pala. Tapos nakita niya nagkakagulo sa ICU, pinuntahan niya at nalaman niya nawawala si Leilani. Hindi din alam ni Xavier. Kawawa naman si Xavier. Teka, sino naman magkaka-interest sa isang comatose na patient? Sorry, ayaw ko sabihin to, pero... Sino pa ba? Yung gusto magpatahimik sa kanya, yung sumaksak sa kanya. Si Charlene? Grabe naman makapagkita ng mga to. Agad-agad. Shh! Kung mainit dyan eh. No, nakakulong siya. Hindi magagawa yan ni Charlene. Baka may inutusan siya, Raymond. Wala naman siya access sa labas eh. Paano ka nakakasiguro? You know, Divina's right. Actually, wala naman tayo talagang alam sa pagkatao ng babaeng yan eh, kahit matagal mo na siyang asawa eh. My gosh. Hindi nga natin expect na makagawa siya ng ganitong klaseng krimen eh. Kota na yan, babae niya sa krimen at sa skandalo, ha? Ako, kailan kaya siya titigil? Grabe talaga itong mga impactang to. Kung papagbintangan si Shirley, talagang wagas. Eh, malay mo naman, totoo. Eh, hindi naman talaga natin kilala yung si Ma'am Shirley. Ayos to ah. Anong gusto mo ha? Ipang-background check? Dapat ikaw yun. Impacta ka no? Yung lahi mo, impacta din. Kakampi ka dyan.
si Lailani, Divina? Pumalay ko. Basta ang alam ko, mabumbunto na ng sisi si Charlene dahil sa nangyari kay Lailani at good yun. Pero hindi pa rin tayo safe. Hanggat hindi nahahanap si Lailani, delikado tayong ma-expose, Divina. Oo na, kumuha na ako ng investigador para tutukan ang kaso ni Lailani. Tsaka kinausap ko na rin yung police, yung Homer. Siya yung tumulong sa atin para maipakulong si Princess. So far, wala naman daw balita. So ano, mag-iintay lang tayo, ganon? Oo. Sa ngayon, sasamantalin ko lang yung pagkakataon na to na lumapit kay Raymond habang nasa kulungan si Charlene para maagaw si Raymond. Nagsisimula na ang lamat. Kailangan ko lang basagin ang relasyon nila. Ma'am Charlene? Ano nangyari sa kanya? Nakasama ko yan sa visiting area kanina. Tapos may dumalaw na gwapong lalaki, maputi, tapos matangkad. Pero galit na galit sa kanya eh. Si Xavier yung dumalaw sa kanya? Yun yung pangalan, Xavier. Tapos, ewan ko, nagwawala. Hinahanap daw sa kanya yung mama niya. Si Ate Lailani? Nasa ospital siya. Ano daw nangyari? Wala sa ospital. Nawawala daw yung mama niya, sabi niya. Tapos sabi niya, pinakidnap daw ni Ma'am Charlene. Ewan ko dun. Wala ka ba talagang alam, Mom? Wala nga, anak. Bakit ko naman siya kikidnapin? Gusto ko nga siya maging witness sa kaso ni Charlene eh. Parang hindi na siya makalaya. Nag-aalala lang ako kay Xavier. Alam mo kung ako sa'yo, anak. Gagamitin ko tong panahon para mahulog ulit ang loob ni Xavier sa'yo. Damayan mo siya, samahan mo siya habang hinahanap niya yung nanay niya. Isipin mo na lang these things happen for a reason. At ako naman, gagamitin ko tong panahon habang nasa kulungan si Charlene para malapit sa daddy mo. Gagawin ko ang lahat para maging buo ang pamilya natin. Ikaw, ako, at ang daddy mo. Okay? Nabalitaan ko yung nangyari. Paano nawala si Ate Lailani? Walang nakakaalam. Akala ko ba nakakoma siya? Ayun na nga eh. Tapos delikado pa yung lagay niya. Princess, desperado na ako. Gusto ko mahanap yung mama ko. Si Ma'am Charlene yung talagang posibleng suspect na magpadukot sa kanya. Teka, anong basis mo dyan? Siya lang ang may motibo. Dahil ayaw niya makapagsalita yung mama ko laban sa kanya. Hindi pa naman napapatunayan na si Ma'am Charlene talagang nagtangka sa buhay ni Ate Lailani eh. Tsaka Xavier, magkasama kami buong araw kahapon ni Ma'am Charlene. Wala siyang paraan para may makontak sa labas na ipakidnap si Ate Lailani. Kinakampihan mo siya? Hindi ba siya nagpakulong sa'yo? Hindi naman sa kinakampihan ko siya, Xavier, pero mas hindi natin mahanap yung totoong may sala kung maling tao yung pagbibintangan natin. Talaga lang? Ha? Sa kanya ka pa rin naniwala? Minsan sa kabila ng lahat, ha? Xavier, ina-analyze ko lang yung sitwasyon. At ako hindi. Minsan nanay kong nawawala. Yung nanay ko na matagal kong hindi nakasama. Lahat ng anggulo, lahat ng possibilities, tinignan ko. Si Ma'am Charlene lang talagang posibleng magpadukot sa nanay ko. Xavier, I'm sorry, pero... Hindi ako na marinig ang sasabihin mo. Justin, ikaw na munang bahala kay Xavier. Tindihin mo na lang muna. Xavier. Apo,
Huwag mo nang intindihin ng mama mo. Leo, paano niyo nasasabi yun? Talagang masagad ang galit niyo kay mama? Di wala kayong pakialam sa kapakanan niya. Hindi naman yun ang gusto kong sabihin. Nag-aalala lang ako sa kalagayan mo. Baka kasi makasama na sa'yo ang sobrang pag-aalala. Leo, hanggat di ko nakikita si mama, hindi ako matatahimik. Xavier? Alam kong galit ka pa rin sa akin dahil sa ginawa ng mami ko sa mami mo. Pero Xavier, huwag mo naman sana akong idamay. Nandito ako because I'm your friend. Gusto kong makatulong sa'yo. Paano kayo may makakatulong? Alam mo na ba yung nangyari kay mama? I heard nawawala daw siya. Akala ko pa naman magiging okay na kami. Ang dami ko pa naman plano para sa amin. Mas bigla na lang siya nawala. Gulo na ng mga nangyayari ko. Xavier, naiintindihan kita. And I'm here for you. Alam kong suspect yung mommy ko sa nangyari sa mama mo. Pero kung talagang may ginawa siyang kasalanan, kahit kadugo ko pa siya, mas gugustuhin kong maparusahan siya. Teka pa ganyan ka mag-isip. Of course. I don't care even if she's my mom. Mali yung ginawa niya. Dapat siyang managot dun. You were right, Mom. Sobrang ganda ng bonding namin ni Xavier kanina. Nagamit ko yung situation to my own advantage. I told you, di ba? Eh, yung binilin ko sa yung pagsulsul sa daddy mo, nagawa mo ba? Of course! Ako pa ba? Siyempre gumawa ko ng malicious story. Na kunwari nakita ko si Mommy at si Attorney Adrian sa mall. Paniwalang-paniwala nga si Daddy eh. I actually felt bad for him. Na-feel ko na nasaktan talaga siya. Okay lang yun, anak. Dapat talaga masaktan siya. But in time, it will heal his heart. At tutulungan ko siya doon. Go, Mommy D! Para ikaw na talaga yung makakasama ko. Hindi si Mommy Shirley. Don't you worry, my daughter. Dahil nakalatag na talaga ang mga plano ko. Nagsimula na ang ningas. Paliliyabin ko na lang ang apoy para tuluyan na silang magkasira. I love it. Meron akong dinila para sa'yo. Charlene, nagsabinta ako ng petition for your bail. In no time, kakalabas ka na dito. Charlene, hindi mo ba yung sinasabi ko? Aren't you happy? Adrian, hindi kasi ako maka-get over sa nalaman ko. Ano ba yung nalaman mo? Nawawala raw si Leilani. May kumuha raw sa kanya. Ha? Paano nangyari yun? Hindi nila alam. Pati anak niya, hindi alam. Tapos ako yung pinagbibintangan. Hindi malayong isipin nila yun. Bakit? This may sound bad. Pero ito ang reality. Dahil sa pagkawala ni Leilani, hihina ang kaso laban sa'yo. Without anyone to testify against you, mawala ng bearing ang kaso laban sa'yo. Maaari itong ma-dismiss. Pero Adrian, inosente ako. Mas gugustuhin kong magising si Leilani para makapagsabi siya ng totoo. I know. Alam kong masakit na mawala si Leilani. Pero makakabuti ito para sa kaso mo. Kaibigan ko siya. Naaawa ko sa anak niya. Naaawa ko na nangyayari ito sa kanila. Di ba, hindi naman ang manatan.
Nakita kasi naman ni Leilani si Charlene na may kasamang lalaki, si Adrian. Yung cabin crew na naging lawyer. Oo, siya nga. Tapos nung kinausap ni Leilani si Charlene para sabihin na nakita namin siya with Adrian, nagalit siya. At sabi niya wag na wag daw namin sasabihin kahit kanino. Dad? Are you okay? Yeah. Parang hindi naman eh. Binisita ko yung mami mo. Medyo nagkasagutan kami. I just feel bad about what happened. Mali ata yung mga nasabi ko eh. Ano bang nasabi mo, Dad? Pinagseselosan kong gustong kuhaning lawyer ng mami mo. Kasama namin dati sa trabaho. Sino? Si Attorney Adrian ba? Why you know him? Maybe. What? Ayoko na sana magsalita, Dad eh. Come on. What about him? Dati kasi nakita ko si Mommy at si Attorney Adrian na magkasama sa mall. Hindi rin okay sa pakiramdam ko eh, so I tried to call Mom. Nagsinungaling ako na nandito ako sa bahay and I asked her kung nasan siya. But she lied. Sabi niya magkasama kayo sa office. What? Bakit kailangan magsinungaling? I don't know. Libby, bakit kayo muna sinabi ito sa akin? Because I don't want to hurt you. Ayokong magkasira kayo ni Mommy. Saka wala namang basis yung nakita ko yung magkasama lang naman sila. Yeah, but she lied to you. I'm sorry, Dad. Princess, Kamusta na si Xavier? Nakapag-usap na ba kayo? ayaw pag-usapan ni Xavier yung nangyari. Hindi ko rin masisisi si Xavier. Emotional siya. Sorry naman madami ka rin naman pinagdaanan Nakulong ka. Namatay yung best friend mo. Halos nawala na lahat sa'yo eh. Huwag na idagdag si Xavier sa burden mo. Pwede ba yun? Kaibigan ko rin si Xavier. Pero tao ka lang din, Princess. Paano mo kinakaya to? Kailangan mo lang talaga magpakatatag. Kayanin mong lumaban kahit mahirap mo. Kasi mas worse kapag sumuko ka. Hanggat may buhay, may pag-asa. Shirley, Raymond? ito ba ang dahilan kung bakit ka nagpalit ng abogado natin? Ha? Raymond, sandali. Huh? Pare, sandali lang. Huwag mo nga ako mapare-pare. Ano kung matagal mo nang inaasa ang asawa ko, ha? Raymond, ano bang pinagsasabi mo? You know what? Pumunta ako dito para makausap ka. Gusto kong magkaayos tayo. Pero yan ang nadatan ko. Abogado ko siya, natural. Mag-uusap kami sa kaso ko. Sa kaso mo? O nagpapalandi ka sa lalaking yan? How dare you! Nakulong na nga ako dito. Pinag-iisipan mo pa ako ng ganyan? Bakit?
Nasasaktan ka dahil totoo? Ano ba pinagsasabi mo? Pare. Abogado ako ng asawa mo. Wala akong ibang concern kundi mapalaya ang asawa mo. Para ano? Para matuloy niyo yung affair ninyo? Raymond, tumigil ka na nga! Ano kung ano nung iniisip mo eh? Ikaw gago! Wait, Raymond! Raymond, sandali! Raymond! Ah! Hayop ka! Raymond, tama na! Raymond, tama na! Tama na! Raymond, tama na! Ano? Raymond, tama na! Raymond, tama na! Tumigil na Hayop kayo! ka! Hindi pa ako tapos sa'yo! Makakarma ka rin sa ginawa mo! At ikaw, talagang hindi mo inisip pamilya natin, no? Wala akong ginagawang masama! Kilala mo ko! Yun na nga, Charlene, eh. Hindi ko alam kung kilala pa kita. Ha? O pinaniwala mo lang ako sa kasinungalingan mo. Han! Tingnan mo ako! Han! 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 Habang nakahulong ako, unti-unting nasisira ang pamilya ko. Raymond, isipin mo. Si Charlene mismo yung nagpapalit sa abogado niya. At si Adrian yung pinili niya. Para saan? Para magkasama sila. Ano ba kung gusto mo akong palitan para lang di maapektuhan ng relationship nyo? I'm willing to step aside. Pero wala tayong ginagawang masama. Adrian, bakit pa madama yung depensa ko sa kaso? I need to pick up Charlene. Bakit? Approve na yung bail ni Charlene. She's getting out of jail. I have to go. Bye-bye. Kahit unting panahon lang, alalayan mo lang ako. Wala naman akong pagsasabihan, hindi kita ilalaglag kay Charlene kahit kailan. Divina, no. Please don't make me beg. Mahalin mo naman ako. Please, Raymond. I do it! By the way, ako na bahala sa asawa mo habang nabubulok ka dito sa kulungan. Kaya si Lailani, Divina. Basta ang alam ko, mabumbunto na ng sisi si Charlene dahil sa nangyari kay Lailani at good yun. Hanggat hindi nahahanap si Lailani, delikado tayong ma-expose, Divina. Musta ka? Okay na po ako, Ma'am Charlene. Salamat po sa pag-aalaga niyo sa akin. Ginawa ko lang yun dahil obligasyon ko. Kahit pa po. Cristobal, may bisita ka. Saan mo dinala yung mama ko, ha? May kumuha sa mama ko sa ospital. Ikaw lang ang may motibo para gawin yon. Ma'am Charlene, ano nangyari sa kanya? Nawawala daw yung mama niya, sabi niya. Sabi niya, pinakidnap daw ni Ma'am Charlene. Xavier, Alam mo na ba yung nangyari kay mama? Xavier, naiintindihan kita. And I'm here for you. Eh, yung binilin ko sa yung pagsulsul sa daddy mo. Siyempre, gumawa ka ng malicious story. Nagsimula na ang ningas. Paliliyabin ko na lang ang apoy para tuluyan na silang magkasira. Nawawala raw si Leilani. Ano nangyari yun? Tapos ako yung pinagbibintangan. Pinagsilosa ko yung bago niyang abogado. Dati kasi nakita ko si Mommy at si Attorney Adrian na magkasama sa mall. So I tried to call Mom. Sabi niya, magkasama kayo sa office. Charlene, Raymond? ito ba ang dahilan kung bakit ka nagpalit ng abogado natin? Para, sandali lang. Huwag mo nga akong mapare-pare. Abogado ko siya, natural. Mag-uusap kami sa kaso ko. O nagpapalandi ka sa lalaking yan? How dare you? Ayop ka! Raymond, tama na! Hindi ba ako tapos sa'yo? Wala akong ginagawang masama! Hindi ko alam kung kilala pa kita o pinaniwala mo lang ako sa kasinungalingan mo. Kung ako lang talaga masusunod, ayoko nang pinapadalaw si Remo doon sa babaeng yun eh. Sawang-sawa na ako sa mga kahihiyang ginawa ng Charlene na yun. Tita, asawa pa rin niya si Raymond. Asawang pariwara. I don't care if they're married.
She's not worthy to be my son's wife. Si Raymond ba yun? Si Raymond, Bakit sobrang siya? oh my God! Raymond! Ano nangyari? Raymond, ano Oh my nangyari? God, Raymond, ano nangyari? Nakipag-away ka ba? You're right, Ma. Dapat di ko na binisita yan si Charlene. Bakit? Ano na naman ginawa ng babaeng yun sa'yo? Nahuli ko sila ni Adrian. Teka, tatawag ako sa klinik. Papakuha ko ng gamot. Ma'am Charlene? Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Habang nakakulong ako dito, unti-unting nasisira ang pamilya ko. Pamilya ko na mahalaga sa akin. At kung yun ang mawawala pa, hindi ko na alam. Ang sakit lang dahil wala akong magawa para ilaban yung asawa at anak ko. Nararamdaman ko po yung sinasabi niya, Ma'am Charlene. Ang hirap. Hindi ako pwedeng tumagal dito, Princess. Naniniwala po ako na hindi niyo po deserve na mapunta dito. Inosente po kayo. Tawarin mo ako. Pinagsisisihan ko na ikaw yung pinagbibintangan ko. Maliwanag na sa akin ang lahat. Hindi mo kayang gawin yung binibintang ni Libby sa'yo. Hindi ka masamang tao. Kabutihan mo, paulit-ulit kong nakikita yun araw-araw. Maraming salamat po, Ma'am Charlene. Ang laking bagay po na hindi niyo ako pinagbibintangan sa nangyari kay Libby. Ang pinagtataka ko lang, bakit ikaw yung tinuturo ni Pusoy? Yun din po ang hindi malinaw sa akin eh. Ang daming tanong na kailangan ng sagot. Balang araw po magiging malinaw din ang lahat, Ma'am Charlene. Sana hindi na tumagal pa. Bawat araw na nalalayo ako sa pamilya ko, para akong pinapatay. At ikaw nararamdaman ko yung pangungulila mo sa tatay mo. Princess, patawarin mo ako. And dahil sa akin, nawalay ka sa tatay mo. Tama na. I did everything for that family. Charlene, mahal na mahal ko yun. Tinanong ko lahat, pati past niya. I thought it was enough. Para mahalin niya ako katulad ng pagmamahal na binigay ko sa kanya. Raymond, bakit hindi ba? I think so. Divina, I felt betrayed. Tama na, Raymond. Nakakarami ka na. Bayaan mo na lang ako. Hindi kita papabayaan. Princess, diyan ka matutulog?
Hindi ko na po kayo hayaang matulog sa sahig. Ano ka ba? Doon na tayo sa taas. Kasya naman tayo sa higaan eh. Magtabi na tayong dalawa. Inayos ko na yun. Sa tuwing kasama ko po kayo, pakiramdam ko po nabubuo ko. Yung pagkawala po ng nanay ko, pinupunan niyo. Ako din. Sa tuwing naiyakap kita, parang iiyakap ko si Libby. Pero yung pagmamahal na hinahanap ko, ikaw ang nagbigay. Iniisip ko pa rin po yung mga kaso natin. Bakit humantong sa ganito? Basta alam kong wala kang kasalanan at may nag-set up sa'yo. Parang yung pagkakaset-up din po sa inyo. Para palabasin na may kasalanan po kayo sa nangyari kay Ate Leilani. Pero sino? Bakit? Anong dahilan? Alam mo, isang tao lang ang naiisip ko na gusto niyang mawala ako sa buhay niya. At si Divina yun. Si Miss Divina po? Bakit po? Dahil akala niya na inagaw ko sa kanya si Raymond. Dati pa po kayo magkakilala? Magkatrabaho kami noon. At nung nasa kulungan ako, nagkita kami sa kulungan. Naalala mo pa ba ako, Charlene? Dahil ako, tandang-tanda kita. Sinumpong mo ako, no? Divina, I'm sorry. Tinanong ako ni Ma'am Manuela kung sino kumukuha ng item sa flight. Alam nga naman magsinungaling ako. Masaya ka na? Natanggal ako sa tama ko! Sorry! Sorry? Sinira mo ang buhay ko to! Kailan nakikitera ka talaga? Kailan nakikitera? Sinira mo! At nung buntis ako, buntis din siya. At sabay kaming nanganak. Charlene, isa! Dalawa! Tatlo! Ano ba yung anak mo? Sa kulungan niya po pinanganak si Libby? Bakit? Kasi po... Mga hayop! Manlaloko! Nakpo! Hayop! Binuha ko nila ako, hindi ko na makikita. Anak ko, dito pa rin ako sa impyerno na to! I just don't understand bakit ngayon nangyayari to. Nagkakagulo na yung pamilya ko. Sinalisihan pa ako nitong Adrian na to. Ngayon lang ba? Baka matagal na tapos hindi mo lang alam. Imposible, Divina. Hindi magagawa ni Charlene yun. Mahal na mahal niya ako. Raymond, isipin mo. Si Charlene mismo yung nagpapalit sa abogado niya. At si Adrian yung pinili niya. Para saan? Para magkasama sila. Hindi totoo yan, Divina. Raymond, alam kong mahirap tanggapin. Pero yan ang totoo. Pininteho ka ni Charlene. Hindi totoo yan. Raymond. Hindi totoo yan. Raymond, tama na. Nalalasing ka na. Nakakarami ka na. I just miss my wife. Alam ko, Raymond, naiintindihan kita. Pero wala siya dito.
ako. Nandito ako para sa'yo. Hoy! Tumigil ka nga. Lakas ng tama mo ah! Ang pangalan mo! Ako matagal na ako nagtitimpi sa'yo ha. Hindi sa ganitong paraan! Lahat po tayo na nandito, biktima tayo ng mga sitwasyon. Oo. Yung iba po sa atin na nandito nagkasala, guilty. Pero hindi po ibig sabihin ang gagawin nating impyerno yung buhay natin dito sa loob. Violence na lang ba talaga yung kasagutan? Sa halip na magkasakitan, bakit hindi tayo mag-unawaan? Bakit di tayo magkaisa? Pare-pareho po tayong mga tao. Pare-pareho tayong may pamilya. May ina, anak, kapatid, asawa at kaibigan. At higit sa lahat, pare-pareho tayong mga babae. Hindi po ba dapat nagdadamayan tayong lahat? Alam mo, gusto ko yung ginagawa mo. Bakit hindi mo pinabayang patayin ako ng lahat ng yan? Nabayan! Wala nang mawawala sa akin. Meron po, Ate Bane. Yung anak niyo po, nawalay man po siya sa inyo. Hindi naman po ibig sabihin nun, titigil na yung pagiging ina niyo sa kanya at pagiging anak niya sa inyo. Rosa, tama si Princess. Kailangan ka ng anak mo. Kaya huwag kang sumuko. Sabi kasi nila, gagawa nila ng paraan yung kaso ko kapag binigay ko sa kanila yung pinakamalaking supply ng droga sa lugar namin. So nakapag-cooperate ako, ginawa ko lahat. Lahat. Sabi nila, makakalaya ako. Pero niloko nila ako eh. Yung anak ko, hindi ko na makikita ang anak ko. Niloko nila ako. Niloko nila ako. Niloko nila ako. Ano? Hindi mo makita yung anak ko. Hindi na ako matutulog. Anak ko. Anak ko. Anak ko. Dahan, Raymond. Okay, onti na lang. Hello, tita. Huwag ka mag-alala, nahanap ko na si Raymond. I was so worried. Ngayon lang nagkaganyan yung batang yan eh. Dahil dyan sa pesting Charlie na yan. Alam mo, kahit kailan, laging gulo at pasakit ang dala niya sa buhay namin eh. Parang sumpa. Don't you worry, tita. Huwag ka na mag-stress. Ako nakapahala kay Raymond. Aalagaan ko siya. Oh, ano, pauwi na ba kayo? Actually, tita, hindi na kami nakaabot sa bahay. Chinek-in ko na lang siya dito sa hotel. I see.
tiwala naman ako sa'yo. I'll be happy pa nga kung kayong magkatuluyan ni Raymond sa bandang huli. Huwag kang mag-alala, tita. Handa ako ibigay ang lahat para kay Raymond. Well, do what you must. You have my blessing. Thank you, tita. Charlene? Divina? Raymond, alam mo naman mahal kita, di ba? Why? Why are we? Huwag ka mag-alala. Tulungan kita. Mahal ko asawa ko. Hindi naman na kailangan malaman. No. Raymond, hindi natin kailangan sabihin sa kanya. Total, sinagtan ka din naman niya, di ba? Deserve mong mahal yan, Raymond. At gagawin ko ang lahat para mawala ang sakit. Adrian, gusto ko sana humingi ng dispensa sa ginawa ni Raymond sa'yo. Ako nga kailangan humingi ng sorry sa'yo. Hindi ko na dapat siya pinatulan. Hindi ko nga alam kung bakit nagkakaganyan siya. Kung kailan na kailangan ko siya, nagkakaganito pa siya. Hindi ko nga rin alam kung paano siya nakakakuha ng idea na may relasyon tayo. Nagsiselos siya kasi mahal ka niya. Ano ba kung gusto mo akong palitan para lang di maapektuhan ng relationship niyo? I'm willing to step aside. Iniisip ko na rin yan. Pero wala tayong ginagawang masama. Adrian, bakit pa madama yung depensa ko sa kaso? May tiwala ako sa'yo. Alam kong matutulungan mo akong mapawalang sala. Which brings me to the good news. Bababa ng court order para sa bail mo. May lalabas ka na namin dito. I will just coordinate with your sisters, Mimi. Adrian, salamat. Nakakalabas na ako para sa pamilya ko, para kay Raymond. Basta kailangan mo ako, nandito lang ako para tumulong sa'yo. I need to see Raymond. I want to fix our relationship.
What happened? I'm sorry. Hindi mo na alala yung nangyari kagabi. Why? I'm sorry, I don't remember anything. Raymond, What? pinilit ko yung sarili mo sa akin. Lalaban kahit buhay ay madaya, magtitiwala sa Kanya, na sa pag-ibig ako'y lalaya, hanggang Kahit onting panahon lang, alalayan mo lang ako. Wala naman ako pagsasabihan, hindi kita ilalaglag kay Charlene kahit kailan. Divina, no. Please don't make me beg. Mahalin mo naman ako. Please, Raymond. Ma'am Charlene, kahapon nakita ko sa Sir Raymond at saka si Ma'am Divina nag-uusap. Saan? Dito. Parang may something. Charlene is back. Pwede ba manindigan na tayo na iwasan na natin ang isa't isa? Pero not right now. Kailangan kita, Raymond. Huwag kayong kikilos. Sino ka nung kailangan mo sa amin? May nangyari bang totoo? Na kidnapping? Bakit ganyan yung mga tanong mo? Eh kung ito yung patayin ko. Wag! Walang nangyaring kidnapping! It was just a prank gone wrong! Kung ako lang talaga masusunod, ayoko nang pinapadalaw si Remo doon sa babaeng yun. Sawang-sawa na ako sa mga kahihiyang ginawa ng Charlene na yun. She's not worthy to be my son's wife. You're right, ma. Dapat di ko na binisita yan si Charlene. Nahuli ko sila ni Adrian. Hindi ko na alam kung ano nangyayari. Unti-unting nasisira ang pamilya ko. Charlene, mahal na mahal ko yun. Divina, I felt betrayed. Pinagsisisihan ko na ikaw yung pinagbibintangan ko. Maraming salamat po, Ma'am Charlene. Alam mo naman, mahal kita, di ba? Mahal ko asawa ko. Hindi natin kailangan sabihin sa kanya. Dahil sinagdan ka din naman niya, di ba? Alam mo, isang tao lang ang naiisip ko na gusto niyang mawala ako sa buhay niya. At si Divina yun. Dahil akala niya na inagaw ko sa kanya si Raymond. Dati pa po kayo magkakilala? Nagkita kami sa kulungan. Buntis din siya. At sabay kaming nanganak. Sa kulungan niya po pinanganak si Liwi? Bakit? Mga hayop! Manlaloko! Parang sa interno ka! Hoy! Tumigil ka nga! Lakas ng tama mo ah! Matagal na ako nagtitimpi sa'yo ha? Violence na lang ba talaga yung kasagutan? Bakit hindi mo pinabayang patayin ako ng lahat ng yan? Kabayan! Kailangan ka ng anak mo. Huwag kang sumuko. Sabi kasi nila, gagawa nila ng paraan yung kaso ko. Pero niloko nila ako eh. Hindi ko na makikita ang anak ko. May lalabas ka na namin dito. Adrian, salamat. Para sa pamilya ko, para kay Raymond. What happened? I'm sorry. I'm sorry, I don't remember anything. Pinilit ko yung sarili mo sa akin. Divina, I'm sorry, I swear. I don't remember anything. So, naintindihan ko. Lasing na lasing ka. Tsaka, kahit tagal ka, Charlene, gusto mo gumanti sa kanya. What? Oh my God. Hinalikan mo ako, hinig ka sa kama. Wala na akong nagawa kasi gusto kitang tulungan, Raymond. Gusto kitang tamayan. Kaya kumantong sa ganito. I'm so sorry. Divina, I'm sorry. Hinayaan ko mangyari. Siguro, gusto ko rin to. Divina. Alam ko mali. Alam ko, pero nangyari na. Hindi na dapat kita dinamay. Nagkasala tayo kay Charlene. It's okay. Huwag ka mag-alala. Walang makakaalam sa nangyari sa atin. Promise.
Dahan-dahan. Ano ba? Ang hirap naman ito eh. Princess, patulong naman oh. Hindi kasi kami marunong eh. Tsaka ngayon na kami na-assign dito. Ano ba to? Ganito lang po yan. Palit-palitan lang po yan. Susunduin lang po to. Pero ingat po kayo kasi nakakahiwa po to ng balat. Mabuti pa to si Princess eh. Ang bata-bata tayo pa tinutulungan. Salamat ah. Pasensya na. Salit-salit. Baka talaga, Princess. Dali lang po yan. Princess! Princess, may balita ako. May good news ako. Makakapag-bail na ako. Pwede na ako lumabas dito. Talaga po? Masaya po ako na makakabalik na po kayo sa pamilya niyo. Paano ka? Anong paano po ako? Okay lang po ako. Sanay po ako. Tsaka sa dami po na pinagdaanan natin dito, nakuha ko na po yung loob ng mga kasama natin dito. Lalo akong nagigilty. Hindi ka dapat nalayo kay Dado. Huwag niyo na po isipin yan, Ma'am Charlene. Ang mahalaga po, magkakaayos na po kayo ni Sir Raymond. Yun lang din ang iniisip ko. Ayoko nang madagdagan pa ang lamat ng relasyon namin. Divina, how was last night? Pinapahinga ko lang naman siya, tita. Oh, come on. I wasn't born yesterday. Tell me anything. After all, wala namang problema sa akin. Matatanda na kayo eh. You both are mature enough to know what you're doing. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na boto ako sa'yo. It's okay with me. Talaga, tita? Huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang lahat para makalimutan ni Raymond si Charlene. Dapat lang. Pag nakalabas siyang babae niya sa preso, kailangan wala na siyang dadatnan na pamilya. Is that a request, tita? Yes. Ay, sandali lang po. Kailangan ko sagutin to. Oh, sure. I'm going to another meeting anyway. Thank you. Hello. Di ba sabi mo tawagan kita kapag may updates tungkol sa kaso ni na Charlene at Princess Pascual? Oh, ano nangyari? Bad news. Makakalaya ang isa sa kanila. Sino? Si Charlene Cristobal. Ginapang ng abogado niya yung bail. No, hindi pwede mangyari yun. Hindi ngayon. Kailangan mo gumawa ng paraan para hindi siya makalaya. Wala ka na magagawa doon. Unless makasuhan ulit si Charlene, hindi na siya makakapagpiansa. So anong gagawin natin? May pwede tayong utusan sa loob. Magbabayad lang tayo. Pati yung jail guard na nagbabantay, kukuntsabahin natin. Nasa tamang presyo lang yan. Sige, kahit anong kailangan gawin, papadala ko ng pera. Basta hindi siya pwedeng makalaya. Naiintindihan mo? Okay? Princess, kapag nakalabas ako dito, gagawin ko tong city jail as supplier ko sa shop for handicrafts. Malaking tulong po yun sa mga PDLs. Alam mo, ikaw ang malaking tulong dito. Ginagawa ko lang po yung natutunan ko kay tatay at sa mga PDLs din po nakakilala ko. Lahat po pwedeng magkaroon ng pag-asa kung mabibigyan ng pagkakataon. I'm so proud of you. Kahit wala akong naambag sa'yo. Hindi po yun totoo, Ma'am Charlene. Ang dami niyo pong natulong sa akin. Isa po kayo sa mga naging inspirasyon ko. Ito yung huling photo namin ni Mama.
Ang saya-saya pa namin dun eh. Nagpaplano pa nga kami mag-hiking sa kanila. May update na ba sa paghahanap sa kanya? Wala pa rin din ang mga polis kung sino kumuha sa kanya. Nasaan ngayon si Mama? I'm sorry you have to suffer like this. Inaalala ko yung lagay ni Mama. Paano siya ngayon? Nasaan siya? Ano number? Libby. Si Mama. Pero nasaan siya? Gusto ko makita ang mama ko. Sige, kalma. I'm sorry, the subscriber cannot be reached. Please try again later. Libby, hindi na available yung number. Hindi na sumasagot. Xavier, ang importante buhay at safe ang mami mo. Libby, paano tayo nakasiguro doon? Sino pa bang pwede mag-message sa'yo ng ganyan? Ang mami mo lang. Xavier, wala nang iba, siya lang. Okay? Stay. Gusto ko pa rin makita ang mama ko. Gusto ko malaman kung nasaan siya, Libby. Hindi ako mapapakaling di ko siya nakikita. Tatawagan ko ulit. Sige. I'm sorry, the subscriber cannot be reached. Please Hindi na gumagana yung number eh. Tobal. Anong kailangan mo? Ayoko ng gulo. Wala kang mahihingi ng tulong. Please, nakikiusap ako. Ayoko ng gulo. Charlie! Tama na! Tama na! Tawag niya, please! Tawag niya! Pakilala ka talaga! Kasi huwag na po kayo gumawa ng gulo, please! Alam mo ba saan naman palitan mo? Nakikiusap ako! Huwag mo siya saktan! Bakit? Magkano na kayo? Ako na lang! Kung dalawa kaya kayo? Parang doble ang laman! Oo na! Princess, tumakas ka na! Shirley, hindi kita gawin! Wali ka! Hindi pwede! Hoy! Hoy! Ano ka na? Ano ka na? Ate Bale! Ate Bale, nasa kayo tama ka! Tulong! Tulong! Ate Bale! Tulong! Tulong! Please! Tulong! Gusto ko... Nagsimula na ang plano kung maagaw si Raymond. It's just a matter of time. Obsessed. Tignan mo pati yung coat ni Raymond, di mo pa sinasauli. Siyempre, remembrance ko to sa gabing may nangyari sa amin. Oh. Hoy, ikaw, huwag ka masyadong magpakasaya, ha? Di pa nga natin alam kung nasan si Lailani. Eh kung buhay pa yun at gumising, sira lahat ng plano mo.
Lahat ng pinaghirapan mo mawawala. Grabe siya. Di ba ako pwede maging masaya kahit sandali lang? Siyempre, may inutusan ako para kumilos para hanapin si Leilani. Tsaka wala pa namang lead ng mga pulis. Sinabi ko din kay Homer na bantayan niya yung kaso ni Leilani. So sa ngayon, okay pa tayo. Si Raymond na munang aatupagin ko. Talagang inuuna niya yung landi, oh. Si Charlene, paano? Ano ngayon? Lalaya na siya, di ba? Narinig ko na rin yun, pero sa tingin ko matagal pa mangyari yun. Bakit? Ano na naman ginawa mo? Kilala mo talaga ako. May binayaran ako sa loob para awayin si Charlene. Baka may masaktan, baka may mamatay, hindi natin alam, pero gagawin ko ang lahat para mapigilan ang paglabas niya sa kulungan. Princess, kumusta si Vanessa? Okay naman po si Ate Bane. Buti po hindi ganun kalalim yung mga sugat niya. Pero under investigation po sila ni Aling Berta. Labi naman kasi siya eh. Dalayan na nga lang po kayo, Ma'am Charlene, tapos may nanggulo pa. Oo nga. Hindi kayo sinadya? Oo nga. Ano ba sabi ni Berta? Bakit bigla siyang umatake? Hindi ko nga alam eh. Bigla na lang siya sumugod. Ang mahalaga po, Ma'am Charlene, ligtas po kayo. At tuloy na po ang paglaya niyo bukas. Yes, mamimiss ka namin. Ay, talaga. Ay, sana kasama kitang lalabas bukas. Okay lang po yun, Ma'am Charlene. Promise ko sa'yo, pagkalabas ko dito, kakausapin ko si Libby. Kukumbinsihin ko siya na iurong yung kaso laban sa'yo. Maraming salamat po, Ma'am Charlene. Yung maniwala pa lang po kayo sa akin, ang laking bagay na po nun. Nabawasan na po yung bigat na nararamdaman ko. Mag-ingat ka dito, ha? Opo. Huwag po kayong mag-alala. Nandito naman kami. Yes. Alaga. Kayo talaga. Salamat sa inyo, ha? At binigyan niyo ko ng pagkakataon na makilala kayo. Lalaya na. So, anong okasyon? Inimbitahan ako ni Sonia na mag-lunch sa kanila. Gusto maging kaakit-akit kay Raymond. Oh my, you're unstoppable, Kaz. pero wag to. Too much. Too much ba? Pa-grocery mo lang yan, Kaz. I know. Ay, gusto mo to para pa-sweet. Ay, tamis mo dyan. Hindi, wag. Ito, anak. Susutin ko. Libby. Mom, anak, kailangan natin bumili ng dress para sa'yo para bukas. Mom, you have to know about this. Tungkol kay Tita Leilani. Bakit? Ano tungkol kay Leilani? May nag-message kasi kay Xavier. Unknown number, pero parang si Tita Leilani. Hindi ba comatose na yung babaeng yan? Paano siya magme-message kay Xavier? Hindi ko rin alam. Pero bakit gising na siya? Oh my. Paano kayo nakakasiguro na si Leilani nga yun? Oo nga, may pruweba ba? Hindi, naisip lang kasi namin na bakit may magbabother na i-message si Xavier para i-assure siya. So probably it's his mom talaga. Oh my God. So buhay nga. Gising na. Ano pa sinabi niya kay Xavier? Wala na. Sinabi ba niya kung nasan siya? Sinabi ba niya yun kay Xavier? Sinabi ba niya sa'yo yun? Well, Janay, i-contact ni Xavier yung number. Pero it's no longer available. Pero ang sabi dun sa message, lumayo si Tita Leilani para hindi na madami si Xavier sa gulo. And then, hindi na muna siya babalik. Hindi na muna siya magpapakita hanggat may danger sa life nila. So natakot. Nagtago. That's good. I mean, that's good dahil kahit sa kalagayan niya, iniisip niya pa rin si Xavier. Ganun talaga kami mga mami, gagawin namin ang lahat para sa anak namin. Sana nga po okay talaga si Tita Leilani. Oo, anak. Pero anak, ngayon na close na kayo ni Xavier ulit. Subaybayan mo siya. Baka in time, sa kanya pa natin malaman kung nasan si Leilani. And then what, Mom?
Mahalaga na malaman natin kung ano ang kalagayan ni Leilani dahil siya ang susi sa kaso ni Charlene. Siya ang magiging daan para tuloy ang hindi makalaya sa kulungan ng walang kwenta mong nanay-nanayan. Masarap ang mga pinaluto ko for lunch. Lahat paborito mo. Nahirapan nga po akong lutuin lahat. Aba, ang dami ha, parang may papiesta. Nagre-reklamo ka? Ay, naku naman ma'am, hindi po. Ang saya-saya ko nga eh. Look at my face ha. Salamat sa pag-imbita mo sa akin, tita. Naku, wala yun. Masanay ka na dito. Malay mo, in the near future, dito ka na rin tumira for good. Kunuan? Wala kang gagawin sa kusina. Oo nga po. Babalik muna po ako sa kusina. Bye-bye. Morning, sir. Oh, Raymond. I'm sorry, I have to go. Why? May lunch pa tayo later, remember? Yeah, I need to pick up Charlene. Bakit? Nakausap ko si Mimi. Na-approve na yung bail ni Charlene. She's getting out of jail. What? I have to go. Bye-bye. Ka naman lungkot. Saya naman ako para kay Ma'am Charlene. Pero nalulungkot din ako. Siyempre, mamimiss ko yung samahan namin dito. Kaya mo, paglabas mo dito, magkikita ulit kayo. Salamat Saan? sa effort na laging bumisita dito. Kaibigan mo ako. Saka, bilib ako sa tapang mo, Princess. Parang lahat kaya mo harapin. Iniisip ko na lang na balang araw, magkaka-justice din. Princess. Princess. Ate! Mimi! Akin, natulungan na kita dyan. Salamat. Adrian. Congratulations, Charlene. Pansamantala kang makakalaya because of bail. Pero I will make sure na makakalaya ka na talaga. I will pursue the dismissal of your case na wala na si Leilani at nagkatato. What do you mean? Kinontak mismo ng Leilani, anak niya si Xavier. Si Xavier nagpadala sa akin ng message para sabing to help your case. Oh, nasaan raw si Leilani? Yun lang, tatago siya ngayon dahil tatakot siya na baka madamay ang anak niya. Sinabi ba niya sa anak niya kung sinong totoong nanakit sa kanya? Hindi na makontak ni Xavier si Leilani. Ang alam na ni Xavier, safe ang mami niya. Ate, ang importante ngayon, malaki na yung chance na madidismiss na yung case mo laban sa'yo. Okay? Gusto ko magpasalamat sa'yo. Hindi lang ako abogado mo, kaibigan mo rin ako. Importante sa makitang malaya. Maraming salamat talaga. Raymond? Meron po ako mga tinapay dito, bigay po ng mga kaibigan ko. Gusto niyo po ba? Bakit ka ganyan? Bakit ang bait-bait mo pa rin sa akin sa kabila ng lahat ng ginawa ko sa inyo ni Charlene? Kasi alam ko po na mabuting tao rin po kayo.
Alam mo, nakikita ko ang sarili ko kay Charlene bilang ina. Sa'yo, nakikita ko ang anak ko. Tungkol kay Princess, nililigawan mo ba siya? Magkaibigan kami. Naging napakalagang taon na ni Princess sa buhay ko. Ano, mahal mo nga ba siya o kaibigan lang? So ano? Okay na kayo ulit ni Princess? Mukhang nakabalik ka na galing impyerno. Nakabalik na ako sa buhay ng pamilya ko at sa loob ng pamamahay ko. Pamamahay din to ni Sonia. Hindi lang gulo ang dala ko. Bagyo. Kaya huwag ka sana masalantas sa tindi ng hagupit ko. Huwag kayong kikilos. Sino ka nung kailangan mo sa amin? May nangyari bang totoo? Na kidnapping? Bakit ganyan yung mga tanong mo? Eh kung ito yung patayin ko, Wag! Walang nangyaring kidnapping! It was just a prank gone wrong!